Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Kasalukuyan, si Bagyong Kerebin ay nanatili sa karagatan malapit sa silangang bahagi ng Mindanao. Kasalukuyan, ang layo na sentro ng bagyo ay nasa 275 kilometers east-northeast ng General Santos City. Napanatili ang lakas na hangin malapit sa gitna ng bagyo nasa 45 kilometers per hour. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay nasa 55 kilometers per hour. Inaasahan na ang bagyo ay kikilos sa direksyong hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Kasalukuyan, inyong mapapansin, malaking bahagi ng ating bansa ay nakakaranas ng maulap na kalangitan at may mga pagulan. Dahil po yan sa bagyong si Kerebin at din dahil sa shear line at amihan o northeast monsoon. Kaya paalala sa mga kababayan po natin sa Visayas, Mindanao at sa Bicol region na mag-ingat po tayo at maging alerto dahil sa epekto ng tatlong weather system na may pasilidad na itong mga pagulan na magdudulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Narito ang lugar na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Sigdan No. 1. Nanati pa rin ang Davao Oriental ay nasa ilalim ng Signal No. 1. Ibig sabihin, sa susunod na 36 hours mula ngayon ay makakaranas ng pag-ulan at may kasamang pagbugso ng hangin. Sa ating forecast track at intensity ng bagyo. Sa susunod na 24 oras mula ngayon, inaasahan ang Bagyong Kerebin mula Tropical Depression ay hina at magiging low pressure area. Hindi ako sinasantabi na may posibilidad na itong Bagyong Kerebin na isang low pressure area sa darating araw ay muling lumakas at maging bagyo ulit pagdating sa West Philippine Sea. Kaya patuloy nating babantayan ang anumang development itong bagyo mula ngayon hanggang sa susunod na araw. Ngayon wala tayong gale warning pero mag-ingat pa rin tayo dahil minaasahan pa rin mahalon ating mga karagatan sa halos buong kapuluan dahil sa epekto ng amihan, shear line at ang Bagyong Kerebin. Kaya paalala sa mga kababayan po natin na nagbabalak pumalaot sa ating mga karagatan, mag-ingat po tayo.